Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Anong oras ka na naman umuwi kagabi ha? Hindi mo man lang iniisip na may naghihintay sa'yo dito. Darling, Magda, hindi ba't sinabihan na kita noon na kapag gabi ko umuwi, nakikipag-inuman lang ako sa mga kaalyado natin? Ano ka ba? Ano ang ikinagagalit mo? Diyos ko po, Ipe, hindi mo ba naiisip na may naghihintay sa'yo rito? Hindi mo man lang magawang tumawag o magpasabi man lang na hindi ka makakauwi? Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Magda, darling, sorry na. Inaamin ko na ang kakulangan ko bilang asawa mo. Huwag ka nang magalit, please. Tama na yung kakakunot ng noo mo. Sige ka, mas lalo kang tatanda niyan. Ay wala akong pakialam. Tatanda lang ako pero hindi ako papangit. Abay, syempre naman. Pipiliin ba kitang asawa kung pangit ka? Kaya ngumiti ka na dyan. Babawi ako sa'yo mamaya. O siya. Pero teka, saan ka na naman pupunta? Anong oras ka na nga umuwi kagabi tapos ang aga-aga mo pang aalis? Sa barangay lang. May session kami ngayon eh. Kailangan kong pumunta na maaga. Syempre ayaw ko namang mahuli. Maaga pa naman eh. Mag-almusal ka na muna. Baka anong oras pa matapos ang session nyo. Naghanda ako ng makakain nyo ni Albert. Teka nga, nasa na nga pala si Albert? Saktong-sakto pala. Ang paborito kong tortang talungan niluto mo. Sige, mag-aalmusal na lang muna ako. Sa'yo yung kape na yan. Inumin mo na at baka lumamig pa. Tulog mantika talaga yung anak mo. Mauhuli na siya sa klase. Kakain pa, maliligo at babiyahe pa siya. Albert! Bangon na! Anong oras na? Laging ganon ang tagpo ng umaga ni Magda. Magluluto siya ng almusal pagkatapos ay gigisingin niya ang mag-ama niya. 40 years old na si Magda. Mahigit 2 dekada na silang kasal ng kanyang asawa. Maaga man silang nagkapamilya ay hindi nagkulang si Ipe sa kanyang responsibilidad bilang asawa. Kapitan sa barangay nila si Ipe. Likas sa ugali nito ang pagiging palakaibigan kaya siya nanalo. Pangatlong termino na niya yon kaya naman nagpapalakas ito sa mga kaalyado niya para mabigyan siya ng mas mataas na posisyon. Nabanggit na sa kanya yun noon ng kanyang asawa pero hindi pa rin maiwasan ng babaeng hindi magreklamo kada uuwi ito ng anong oras. Ang anak naman nila ay nasa ika-4 na antas na sa kolehiyo kaya todo suporta ito sa kanya. Albert, ano ba? Anong oras na oh? Hindi ka pa rin bababangon dyan. Akala ko ba may exam kayo? Ano ba yan, Nay? 5 minuto pa, please. Puyat na puyat ako sa pagre-review eh. Ayan, napuyat ka. Kung nakinig ka lang sana sa akin na imbis maglaro ka ng basketball kasamang mga kaibigan mo, nag-review ka na lang, di sana hindi ka nagpuyat. Pareho kayo ng tatay mong hindi makahindi sa aya ng barkada eh. Bakit nadamay naman ako dyan sa usapan yung mag-ina? Makaalis na nga, baka saan na naman mapunta to eh. Yan, dyan kayo magaling. Akala nyo yata walang nag-aalala sa inyo. Ako na nga ang lahat dito sa bahay eh. May narinig ba kayong reklamo mula sa akin? Pareho kayong mag-ama eh. Yung gusto mong makarinig niyan, Nay, wala na. Nandun na siya oh, nakaalis na. Ang aga-aga, Nay eh. Nagbubunga nga ka na naman. Walang araw na hindi ka nagbubunga nga. Nakakasawa na. Ba't sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Hindi nyo na ako ginalang? Aping-api na ako dito ah. Ewan ko sa inyo, Nay. Hindi ka naman nakikinig eh. Nag-aastang biktima ka, wala naman kaming ginagawa sa'yo. Bahala na nga kayo dyan. Kawawa kayo kapag namatay ako. Padabog na lumabas si Magda sa kwarto ng anak na nakabusangot sa higaan nito. Nakaupo lang ito habang nakatulala sa kawalan ng iwan niya ito. Hindi man lang nila na-appreciate ang mga paghihirap at sakripisyo ni Magda sa kanila. Imbis na magpasalamat sila na nag-aalala si Magda ay pagkainis pa ang isinukli ng mga ito sa kanya. Pakiramdam ng babae ay nag-iisa lang siya sa bahay nila. Wala kasi itong anak na babae kaya wala itong makausap o makasabayan man lang sa hilig nitong gawin. Sa inis nito ay pinili na lamang niyang magwalis ng kanilang bakuran. Maraming tuyong dahon kasi ang nagkalat na kailangan niya ng sigaan. Narinig dito ang tunog ng plato at kalansing ng mga kubyerto sa kanilang hapag na tanda na kumakain na nga ang kanyang anak. Yan, ganyan sila. Kakain lang tapos aalis na para bang katulong nila ako sa bahay na ito. Ni maglambing hindi magawa kapag ako talaga nawala ng pakialam sa kanila. Maghinay-hinay tayo sa mga sinasabi natin. Baka magkatotoo. Malakas pa naman ang ating mga dila, baka may makarinig.
Pagsabihan niyo huyang anak at apo niyo, ma. Mabuti na lang mahal ko sila at ulirang ina ko. Kung hindi ay nako. Nakabusangot ka na naman dyan, Magda, kay aga-aga. High blood ka na naman yan. Paano ba naman kasi, ma? Ang anak at apo niyo grabe ang binibigay na sakit ng ulo. Wala na akong kakampi sa bahay na ito. Bakit may kampihan bang nagaganap? Pakiramdam mo lang yan. Bakit kasi hindi ka makinig dyan sa mag-ama mo? Ma, wala ho akong problema. Sila ang problema ko. Ayaw lang nilang aminin ang pagkakamali nila. Ay sus, sila pa talaga ang problema ha? Pinapakinggan mo bang sarili mo ha, Magda? Ay ewan ko sa inyo, ma. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Bakit nga pala kayo nandito? Ay sus, nga pala, buti pinaalala mo. Manghihiram sana ako ng bigas eh. Wala na kasing bigas sa bahay. Bakit ho wala? Hindi ba inabutan kayo ni Ipe ng pambili noong nakaraan? Huwag niyong sabihing wala na yun. Huwag mo na lang ipaabot sa anak ko ha? Atin-atin lang ha? Alam mo naman na pagagalitan ako nun. Aminin niyo na nga ho, ma. Saan niyo ho ba dinala ang perang binigay ng anak niyo? Siyempre alam mo na yan. Pahiram na ng bigas. Wala akong maisaing sa bahay eh. Saan nga po? Alangan namang hulaan ko pa at alam niyong ang dami-dami kong ginagamitan ng pera. Hay nako, oo na. Nagmadyong kasi ko eh. Ayun, natalo. Pati pambili niyo ng bigas pinangsugal niyo? Diyos ko naman, ma. Ano ba yan? Ang tanda mo na para sa mga bisyong ganyan. Imbis na may kasama akong sumaway sa kanila, isa pa talaga kayo sa kailangan pagsabihan? Ang malas-malas ko talaga sa pamilyang to. Huwag kang magsalita ng ganyan kapag yan nagkatotoo, kawawa ka. May ikamamalas pa po ba itong buhay ko? Ano ba naman, Magda? Magpapahiram ka ba? O ako na lang ang kukuha dun sa bigasan nyo? Ako na ho. Para matansya ko sa 1 linggo ang sasaingin namin. Nagluto ako ng almusal, kumain na lang kayo doon. Saktong-sakto, hindi pa ako nakakain. Salamat Magda, kaya sayo ko eh. Napailing na lamang si Magda sa sinabi ng matanda. Biyenan niya si Celia. Mahigit 6 na po ang edad nito pero sobrang lakas pa. Ang dami nitong bisyo sa katawan na maging ang kanyang asawa ay sumuko na sa kasasaway sa kanya. Naalala pa ng babae ang unang pagkikita nila ng matanda. Ayaw sa kanya ng biyena nito noon dahil hindi mayaman ang kanyang pamilya tapos ay nabuntis pa siya ng maaga. Tinawag siya nitong disgrasyada na para bang siya lang ang gumawa kay Albert at walang iniambag si Ipe. Maraming ginawang pagpapahirap sa kanya ang matanda na umabot sa puntong nilabanan na niya ang biyenan. Naging malapit lang ito sa kanya noong nagkasakit ito at walang nag-alaga sa kanya kundi siya. Tinignan niya ang matandang katatapos lang kumain ng almusal. May inilabas itong isang stick ng sigarilyo at nagsimulang bumuga ng usok. Tama na nga yung kasi sigarilyo nyo, ma. Para kang kapre. Alam mo namang ayaw na ayaw ko ang amoy ng sigarilyo. Wala ka namang magagawa, ito na ako. Subukan mo rin kaya para may kasama na ako. Bakla yata yung anak ko kasi nung niyaya kong manigarilyo, ayaw. Yan na nga lang yata talagang pinagpapasalamat ko, ang wag silang matulad sa inyo. Kontrabida ka talaga. Siya nga pala, balita ko ay may bagong dating dito sa barangay. Ano naman ho ang pakialam ko sa bagong dating na yan? Mapapakain ka ba niyan? Abay, oo naman. Kilala sa barangay ang si Marta. Masarap daw ang mga lutong ulam niya. Sus, mas masarap pa akong magluto dyan eh. Ay, alam mo ba kung sino ang nagsabing masarap ang luto niya? Sino ho? Si Ipe mismo. Ikaw, Magda, kulang ka yata sa paglalambing dyan sa anak ko eh. Sinasabi ko talaga sa'yo, huwag kang magpakampante dyan. Malakas ang kalaban. Ay ma, hindi ako lalaban. Para saan pa? Ako ang asawa ni Ipe. Kasal kami kaya bakit ako kakabahan? Wala akong pakialam sa kung sino mang babae yan. Abay, magdahan-dahan ka, Ineng. Bata ang kalaban mo dito. Maganda. Di dun kayo manghiram ng bigas? Akin na nga yan. Huwag niyo akong lalapitan ha. Dun kayo kay Marta na maganda at mas bata. Ay, ito naman parang nagbibiro lang eh. Akin na ulit itong bigas. Ay pues ako hindi. Hindi ako nagbibiro. Hindi ba't masarap ang ulam niya? Doon na rin kayo magpaluto ng ulam kung nagugutom kayo. Ano ka ba naman? Siyempre sa'yo ako ano? Ikaw ang paborito kong manugang eh. Parang may iba pa po kayong manugang. Napakamainitin talaga ng ulo mo nitong nakaraan. Umamin ka nga. Buntis ka ano? Diyos ko po, ma. Hindi ba kayo kinakabahan dyan sa sinasabi nyo? Matanda na ho ako para magbuntis.
Hanggang malakas ang matres ay magkakalaman talaga yan. Isa pa 40 ka lang naman. Inismiran na lamang ng babae ang biyena nitong hindi tumigil sa pagbibiro sa kanya kahit na pinandilatan na niya ito. Wala man lamang nararamdaman na inggit o selos ang babae. Ni minsan kasi ay hindi pa nito nahuli ang asawang ng babae. Wala rin itong narinig na usap-usapan na may kalandian itong babae kaya malaki ang tiwala niya sa asawa. Sa mga sumunod na araw, marami itong nasasagap na balita mula sa biyenan maging sa anak nito. Isang araw ay dumating na pawisan ng kanyang anak dahil sa paglalaro nito ng basketball. Matapos magmano sa kanya si Albert ay inismiran niya lamang ito. Pagsasabihan na naman sana niya ang binata kung bakit gabi na ito umuwi, ngunit nakita nito ang pagod sa kanyang muka kaya pinalampas na lamang niya ang inis niya. Ano ang balita? Kamusta ang exam mo? Ayun, pasado. Mabuti naman. Bakit nga pala ngayon ka lang umuwi? Pawisan ka pa. Nagkayayaan kasi po ang mga kaibigan na magbasketball dahil lahat naman kami ay pasado sa exam. Ganyan dapat ang sinasamahan mong kaibigan. Hindi yung mga basagulero na pabigat sa magulang. Hindi ko maintindihan yung tatay mo eh. Walang pinipiling kaibigan. Kaya tignan mo ngayon puno ng tambay ang barangay. Ay oo nga pala, Nay. Narinig niyo po ba yung chismis tungkol dun sa babaeng nagtitinda sa barangay? Ano nga bang pangalan nun? Katunog ng pangalan niyo po yun eh. Ano po ba yun? Marta! Ano na naman ang chismis sa babaeng yon? Naririndi na akong marinig ang pangalan niya. Ayun, si Marta nga. Nakita ko nga siya kanina nung naglalaro kami. O bakit? Maganda, masarap magluto. Eh di doon na kayong lahat kumain. Ano ka ba naman, Nay? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko pa nga nasusubukan ng luto nun eh. Anong pa? Ibig sabihin may balak kang kumain doon. Si Nanay talaga oh. Wala nga. Makinig ka muna kasi. Mukhang hindi naman yun masarap. Yung si Marta lang naman yung pinipilahan dun eh. Basta, Nay, wag mo nang lagyan pa ng ibang salita yung bibig ko. Oo na. Eh ano ba yung gusto mong sabihin ha? Bali-balita kasi dun sa mga nakakalaro ko sa basketball na may nobyo daw yun sa isa sa mga opisyal ng barangay. Kahit daw wala siyang tinitinda, palagi raw nakatambay sa labas ng barangay. May isa sa mga kasama ko nakakita daw na may kalampungan siya. Anong nangyari, Apo? Nakita ba kung sino ang kalampungan ng babae? Sabi na nga ba may pagkahigad talaga yung babaeng yan. Tapos ikaw naman ma, may pagkachismosa. Nung kailan lang ito do pagyayabang ka pa sa kanya? O so ano na nga anak, nakilala daw ba ang kalampungan niya? O kita mo itong taong to, siya rin pala chismosa. Nagtatanong lang ho ako ma, hindi ako chismosa. Magkaiba ho yun. O so ano na nga anak, ikwento mo nga sa akin ang narinig mo. Yan nga ang problema. Hindi daw nila nakita eh. Masyadong madilim yung pinagtataguan ng lalaki. Ano bang klaseng chismis meron ka? Ito lang ang akin Ang bali-balita ay muntik na daw maghiwalay si June at ang asawa niya dahil kay Marta. Paano ba naman ang ladkit ng tinginan ng dalawa? Bibili nga lang daw ng ulam sobra pa sa teenager sa paglalandian. Ay opo, narinig ko rin yan. Kaso lang ay hindi raw si Konsehal June ang lalaking nakitang kalampungan ni Marta. Nung gabi daw kasing yun, kasama ni Konsehal ang pamilya niya kasi birthday daw ng anak nito. Hay nako, hindi lang pala nakikita sa kahoy ang anay, pati rin pala sa barangay. Ang dami niyang lalaki dyan sa barangay ha? Hindi man lang ako tinirhan. At talaga may asim pa ho kayo ma? Maghunos dili nga kayo? Parang nagbibiro lang naman ang tao Pero bilib din ako sa powers ng babaeng yan. Kabago-bago sa barangay, pero ang dami ng nasirang pamilya. Paano na lang kung may asawa at anak yung lalaking yun? Ay nako, mga manluloko nga talaga. Iilan lang ang walang may asawa dyan sa barangay. Hindi ko lubos maisip kung bakit may mga babae talagang pinipili na lang maging kabit. Tumpak, baka sa susunod na araw kukunti na lang ang tumambay dyan sa barangay dahil pinagbabawalan ng asawa. Ay basta sigurado kung hindi si Ipe yan. Napalaki ko ng maayos ang anak kong yun Paano po kayo nakakasigurong hindi yun si tatay la? Bakit anak? Nakita mo bang nakikipaglampungan ng tatay mo? Hindi po, Nay. Nagtatanong lang po ako kay Lola. Siguradong sigurado kasi siya na hindi magagawa ni tatay ang magloko. Abay bakit Albert? Naalala mo bang nagloko ang tatay mo?
May narinig ka bang issue o usap-usapan na nagloko yan? Sa tagal ng pagsasama nila ng nanay mo wala akong narinig na nagkaproblema yan sa babae. Kaya bilib na bilib ako dyan eh. Buti na lang nga ho at hindi nagmana sa pagiging babaero ng tatay niya. Sinabi mo pa, mabuti na lang talaga. Kaya ikaw Albert, huwag kang magloloko ha. Sinasabi ko talaga sa'yo, sa oras na magloko ka makakatikim ka talaga sa akin. Wala nga po akong girlfriend eh. Isa pa, nangako ako kay nanay na magtatapos po muna ako. Mabuti naman. Ay Diyos ko, iwan nyo na ang lugar na ito. Kahit ako ayaw ko dito eh. Alam nyo ba noong araw? Napabuntong hininga ang dalawa dahil alam nila ang kasunod ng noong araw. Yun ay ang walang sawa at paulit-ulit na kwento nito sa mga nangyari sa kanya noong kabataan niya na ilang beses na nilang narinig. Nagkatinginan ng mag-ina tsaka nagsimulang magkunwaring abala ang mga ito sa paggawa ng gawaing bahay. Kung may pagpipilian lang ako noon, baka nasa lungsod na ako ngayon. Hindi mo kasi nakumbinsi ang si Ipe Magda na lumuwas na lang. Maraming pwedeng pasukan doon. Nakampante na lang siya dito na hindi naman gaano kalakihan ang sahod niya. Nako ma, bakit hindi na lang po kayo ang magsabi niyan sa anak niyo? Ako sa totoo lang ayos na ako dito Hindi ako ginugutom ng asawa ko. Napag-aral naman namin ng anak namin na siya lang ang nagtatrabaho. Ay sus, kaya hindi umuunlad ang buhay niyo Tinalikuran na lamang ni Magda ang matandang inismiran lamang siya. Matagal na nitong nasabihan ng kanyang asawa tungkol sa kagustuhan ng matanda ngunit tinawanan niya lamang ito. Sinabi pa nito na wala siyang planong iwan ng lugar. Kahit mismo ang babae ay wala ring balak na iwan ang lugar na kinalakihan niya. Doon na siya pinanganak at isa pa ay marami itong narinig na usap-usapan sa lungsod. Ang mga lumuluwas ay hindi na nakakabalik pa kaya hindi na sumubok ang babaeng lumuwas kahit pa binigyan siya ng pagkakataon noon ng kanyang mga magulang. Pinili ni Magda ang mag-asawa ng maaga kesa makipagsapalaran sa lungsod. Darling, flowers for you. Ipe, anong nakain mo at may pabulaklak ka pa? Mamamatay ka na ba? Si sweetheart naman Hindi ba pwedeng sweet lang ako? Aminin mo, may kasalanan ka no? Wala nga. Naisipan ko lang na bigyan ka ng bulaklak. Napadaan kasi ko dun sa may flower shop sa bayan, kaya naisipan kong bilhan ka. Hindi ko pa kasi nagagawa yun sa'yo Ay, salamat sa Diyos. Nagbunga rin ang mga dasal ko. Akalain mo yun? Sa 20 taon nating pagsasama, ngayon mo lang ako nabigyan ng bulaklak? Nagustuhan mo ba? Abay, oo naman. Ang ganda-ganda kaya nitong bulaklak. Ano nga bang tawag dito? Chrysanthemum daw yan. Ang ganda ng pagkakaayos Kaya nga anak no? Ang galing mo pumili, mahal Ang ganda din daw ng meaning ng bulaklak na yan. Fun and love. Kaya pala laging maingay dito sa bahay. Kung binili nyo na lang ng pagkain yan, abay baka nabusog pa tayong lahat dito, no? Si mama naman, minsan ko lang naman gawin sa asawa ko to Ay ewan ko sa inyo, napakagastador nyo. Makaalis na nga. Natawa ang mag-anak sa pagdadabog ng matanda. Binulungan ng babae ang kanyang asawa na dapat ay 2 binili niyang bulaklak para sa kanilang 2 ng matanda. Nagpaliwanag naman ito na yun lang daw ang nagkasya sa kanyang budget, kaya naman sinabihan siya nitong sa susunod na araw ay bibilhan niya ito. Kahit na nagtatampo ang matanda ay hindi pa rin ito tumigil sa pangungulit sa kanilang tahanan. Wala rin kasi itong kasama sa bahay Paniguradong wala rin itong pera pang madyong kaya sa bahay nila ito tumambay isang umaga. Habang nag-uusap ang mga ito kasama si Albert sa papag na nasa ilalim ng puno ay nakita nilang napadaan ang babaeng naging usap-usapan nila ng ilang araw. Sinenyasan siya ng matanda nang tumigil ang babae sa kanilang bakuran. Magandang araw po, baka gusto niyo ng kakanin ko? Aba, hindi lang pala ulam ang nilalako mo, maging mga kakanin rin Napaka-maabilidad mo naman. Ano pa bang binebenta mo? Naman, yung bunganga nyo. Bakit? Wala naman akong sinabi Bilib nga ako sa kanya kasi ang dami niyang pinagkakakitaan Ang sipag mo naman yata, ma. Ano nga ulit ang pangalan mo? Martha po. Martha po ang pangalan ko. Kailangan ko lang ng pagkakakitaan para sa gamot ni Lola. Kaya kahit na anong mapagkakakitaan ay pinapasok ko na. Abay, mabuti ka pa. Eto nga po ko hindi man lang mautusan.
Sus Lola, pansugal mo lang ang pera eh. Kung kasing bait mo siguro ang lola niya, baka gawin ko din po yan sa inyo. Ba't tarantado to ah? Magda, pagsabihan mo nga yung anak mo. Sugal ng sugal kasi. Tignan nyo ngayon, dito pa rin ang bagsak nyo. Magsitigil na nga kayong dalawa dyan. Hindi na kayo nahiya sa taong nasa harapan natin, oh. Ngayon ka pa ba nahiya, La? Siya nga ang atupagin nyo at hindi ako. Ay, oo nga po pala. Hindi po ba't kayo ang asawa ni Kapitan? Ang ganda nyo naman po. Ako nga, bakit? Hindi naman pumipili ng pangit yung si Ipe eh. Bakit? May nakikita ka bang umaaligid sa asawa ko? Ay naku, wala naman po. Masyado hong mabait ang asawa nyo eh. Ako nga ho ang nagdadala doon ng mga lutong ulam sa barangay kada tanghali. Kaya naman pala kung umuwi yun dito ay laging dinadahilang busog siya. Ikaw palang nagdadala ng pagkain niya. Ay opo, masarap po talaga akong magluto eh. Kaya subukan niyo po ang luto ko. 5.20 na lang po itong kakanin para sa inyo. Bumili ka na, Magda. Nagugutom na ako dito eh. May pera ho ba kayong pinatago sa akin, Ma? Maka-request naman kayo. May saging na saba dun sa kusina, yun na lang ang kainin nyo. Magluto na lang kayo ng banana Q. Wag na, yan nga at may luto na sa harapan mo. Bahala ka dyan, Ma. Meron naman tayo sa bahay pero gusto nyo talagang gumastos. Wag mo nga pansinin ng babaeng yan, Marta. Bigyan mo ako ng 20, pero dun ka na lang sa anak ko maningil, ha? Nanay ako ni Ipe eh. Ayos lang ho ba? Ayos na ayos. Wag mong alalahanin ng babaeng yan. Ako na ang bahala. Noong una ay nag-aalangan pa ang babae pero nang tanguan siya ni Magda ay agad na ibinigay nito ang supot na may lamang kakanin sa matandang babae. Tinignan nitong mabuti si Marta. Yun ang unang beses na nagkita ang dalawa. Hindi naman kasi palalabas ng bahay si Magda eh. Gaya ng sinasabi ng karamihan, maganda nga siya. Mahinhin kung kumilos pero agaw pansin ang bawat galaw. Hindi na nagtaka ang babae kung bakit maraming nagkakandara pa sa kanya. Hanggang sa makaalis ang babae, sinuri niya itong mabuti. Magsasalita na sana ito tungkol sa babae, ngunit nagunahan na ang biyenan at anak nito sa pag-abot ng pagkain na nasa supot. Napatangu-tangu pa ang mga ito habang inunguya ang kakaning nilako ng babae. Totoo nga ang chismis, Magda. Masarap nga siyang magluto. Oo nga, Nay. Subukan niyo po. Masarap siya. Mga balimbing, makaalis na nga! Akala ni Magda ay hanggang dun lang ang pagbabago ng pananaw ng kanyang mag-anak sa babae. Nang tumagal, halos siya na lang ang laging bukang bibig ng mga ito, kaya naintriga ang babae. Kahit ang kanyang asawang si Ipi kasi ay aktibo sa usaping Marta. Ano ang atin? Almusal si Marta, tanghalian si Marta, hapunan si Marta. Aba, baka naman nakakalimutan yung ako ang asawa, manugang at ina sa pamamahay na ito. Ano ba naman ang ikinaiinit ng ulo mo? Nitong nakaraan na yamot ka kay Marta. Akala mo ba hindi ko napapansin na ganyan ka? At bakit hindi ho ba ako pwedeng magalit? Hindi ho ako santa. May damdamin ako. Baka mamaya magulat na lang ako, wala na akong karapatan sa bahay na ito. Darling, my sweetheart, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Subukan mong kausapin si Marta. Promise, kahit ikaw ay magugustuhan mo rin siya. Tumpak, napakahinhin ng babae. Magaling sa tao kaya maraming kaibigan yan ngayon. Ikaw? Naman, magkaiba silang dalawa. Hindi mo naman kailangan sabihin yan sa kanya eh. Totoo naman ah. Pilit na nilakasan ni Magda ang kanyang loob. Pigil na pigil ito sa mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Inirapan pa niya ang mga ito tsaka kagad tumalikod upang maitago ang sama ng loob niya sa biyenan. Noon pa man ay medyo ilag na si Magda sa mga tao. Likas kasing mahiyain ito lalo na sa maraming tao kaya pinagtatakpan niya ng kamalditahan ang tunay na ugali niya. Simula nang mamatayan siya ng anak na babae, hindi na ito lumabas pa ng kanilang bahay. Maraming mga usap-usapan noon na sinadya niyang patayin ang kanilang anak dahil sa sobra-sobrang pagseselos nito. Aminado si Magda na selosa siya sa mga nakakasalamuhang babae ng kanyang asawa pero matagal na yun. Kalaunan na itinanggap na niyang ganun talaga ang trabaho ng kanyang asawa pero minasama pa rin yun ng mga kabarangay nila.
Walang alamang mga ito sa kanyang pinagdaanan ng mga araw na yon, kaya kahit nasabihin pang matagal nang nangyari yon ay nasasaktan pa rin si Magda. Inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa pagtutupi ng kanilang damit sa kwarto nang dahan-dahang pumasok si Ipe upang aluin ang nararamdaman niya. Mahal, pagpasensyaan mo na si Mama ha. Alam mo naman ang bunganga niyan eh. Palagi naman akong nagpapasensya eh. Ang akin lang ngayon, Ipe, ay ayokong ikinukumpara sa babaeng yon. Isa pa ha, ang kinaiinisan ko ay bakit kailangan niya pang ipaalala ang lahat? Mahal, ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Wala naman sinabi si Mama tungkol sa kung ano man yan eh. Sa sinabi niyang maraming kaibigan, ikaw, doon pa lang nanumbalik na ang lahat sa akin eh. Hindi ko desisyon na lumayo sa tao. Alam mo ang ginawa nila sa akin. Alam mo ang pinagdaanan ko, hindi ba? My sweetheart, nandyan na ako sa kung saan ka nang gagaling. Pero wag mo naman idamay ang lahat sa galit mo. Ano ba, Ipe? Kung ipagtatanggol mo na naman sila at babaliwalain ang mga nararamdaman ko, mabuting lumayas ka na lang sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, mahal, ay ang pangunawa mo. Leche! Layas! Magsama kayo ng Marta mo, mga walang ya! Mahal, labas na si Marta sa galit mo na yan. Bakit hindi mo subukan kaibiganin sila? Utang na loob, Ipe! Hindi ka nakakatulong sa nararamdaman ko! Lumayas ka sa harapan ko! Layas! Walang nagawa si Ipe kung hindi sumuko na lamang sa pagsuyo sa kanyang asawa. Nayayamot ang babae dahil hindi man lamang pumasok sa isip ng asawa ang kampihan siya. Ang gusto pa nito ay unawain ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi pumayag si Magda na ganun-ganun na lang ang lahat kaya pumasok sa kanya ang planong lumapit kay Marta upang madaling pabagsakin ng babae. Hindi habang buhay ay magtatago siya sa mga mapanghusgang tao sa kanilang barangay. Kailangan niya ang kanyang asawa. Kailangan niyang maging matatag kung hindi ay mamamatay siyang talunan. Ngayon niyo ko subukan, lalong-lalo ka na Marta. Ika nga nila, keep your friends close and enemies closer. Pero wala raw akong friend sabi ng bruhang matandang yun, kaya enemy na lang. Maghanda talaga sa akin ang babaeng yan. Nay, may kausap ka ba dyan? Wala. Magsaing ka na dyan. Hindi ako kakain. Wala akong gana. Naantala ang pagmamoment ni Magda sa biglaang pagpasok ng kanyang anak sa kwarto nilang mag-asawa. Kinalma muna nito ang kanyang sarili tsaka hinarap ang anak. Tinanguan lang siya nito tsaka umalis din kagad para hayaan siyang mapag-isa. Kinabukasan ay hinintay ni Magda si Martang maglako ng mga paninda nito. Buo na ang kanyang loob na pabagsakin ng babae. Hindi nga nagkamali si Magda dahil nakita nitong paparating si Marta sa kanilang bahay. Ngumiti ito tsaka kumaway sa babae. Magandang araw, Marta. Anong nilalako mo ngayon? Magandang araw ho, madam. Pahinga ko ho kasi ngayong araw kaya naglalakad-lakad lang ako dito. Siyempre, sarili mo mismong nilalako mo. Ano ho yun? Wala. Sayang ka ako. Isa pa nga pala, ate na lang ang itawag mo sa akin. Sa tingin ko naman ay hindi tayo nagkakalayo ng edad eh. Ay, gustong-gusto ko po yan. Sa totoo lang ay matagal ko na kayong gustong kausapin. Kaso nga lang ay hindi kayo gaanong lumalabas ng bahay niyo. Ano kasi, nagpapaputi ako? Oo, nagpapaputi ako. Halata nga ho sa kutis niyo eh. Ang kinis-kinis, ang puti-puti. Ay nako, puwera usog ah. Puwera usog po? Para saan po yun? Baka kasi mabati ang kutis ko eh at bigla na lang tubuan ng mga butlig-butlig. Mabuti nang mabati ko ng una. Naniniwala po kayo sa mga ganyan? Oo eh. Siyempre nasa probinsya tayo kaya kailangan talagang paniwalaan. Oo nga pala, saan ang punta mo? May pupuntahan ka ba talaga? Hindi ko nga ho alam eh. Parang exercise na rin tong ginawa ko. Nakapagmerienda ka na ba? Kung wala pa, halika sa bahay. Magluto tayo ng saging. Baka kasi masira tsaka hindi ba't magaling kang magluto? Nakakagulat naman po pero sige po. Wala rin naman kasi akong ginagawa kaya ayos na ayos sa akin ang magluto kasama ka. Ayun naman pala eh. Tara na. Nagpatianod na lamang si Marta sa paghila ni Magda sa kanya.
Saktong walang tao sa kanila kaya naman malaya nitong tinanong si Marta ng ilang detalye tungkol sa buhay nito. Napag-alaman ni Magda na matagal nang namatay ang kanyang mga magulang. Wala itong kapatid kaya naman lola lamang nito ang kasama niya sa kanilang bahay. Ilang taon nang may sakit ang matanda kaya naman si Marta na ang nag-iisang bumubuhay sa kanila. Ang lakas mo naman, kung ako yan hindi ko kakayanin ng ganyang kalaking responsibilidad. Nasanay na rin po kasi ko ate, kung hindi ako kikilos pareho kaming magugutom ni Lola. Matanong nga kita, wala ka bang trabahong pwedeng pasukan sa lungsod? Siyempre mas malaki ang kita doon kesa dito. Mahirap ho doon eh. Lahat ay binibili. Isa pa mas mapapabuti kung dito si Lola magpapagaling. Napatango-tango na lamang si Magda habang pinanonood nito si Marta na naghahango ng maruyang kanilang niluto. Maraming napag-usapan ng mga ito na siyang kinawilihan ni Magda. Nawiwili siyang makinig sa kwento ng babae na pwede niyang gamitin laban dito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay narinig nito ang boses ng kanyang biyenan kaya hindi niya naiwasang mapairap na agad namang nakita ni Marta. Tinawanan niya lang ito tsaka yamot itong lumabas ng bahay. Magda! Magda! Anong merienda mo dyan? Mukhang masarap pa. Ang bilis niyong makaamoy kung may luto dito sa bahay ah. Abay, wag ka namang magdamot. Sige ka, kakarmahin ka. Ano nga yung niluluto mo? Bigyan mo naman ako. Wala na ho, ubos na. Umuwi na ho kayo sa inyo. Hindi tayo bate. Ano ka, bata? Sumbong kita sa asawa mo eh. Kahit kanino pa kayo magsumbong, wala akong pakialam. Ate, sinong nandyan? Uy, Nanay Celia, kayo po pala. Nagluto po ako ng merienda. Marta, ikaw pala. Kaya pala mabango kasi ikaw nagluluto eh. Kung itong si Magda ang magluto, minsan lang sumarap. Sino nga ho ulit ang nagsabi sa inyong pumasok kayo ng pamamahay ko? Ikaw talaga ang damot-damot mo. Palagi mo akong inaaway. Palagi na lang akong kawawa. Kaya ikaw, Marta, huwag kang gagaya sa babaeng ito, ha? Naku, kayo naman, mabait po si Ate Magda. Masarap din ho siyang kakwentuhan, kaya naman po wala akong reklamo sa kanya. Asus, pakitang tao lang yan. Siya nga pala, bakit ka nandito? Hindi ka naman sinaktan ng babaeng to, ano? Anong akala niyo sa akin, mamamatay tao? Makikikain na nga lang ho kayo dito, marami pa kayong sinasabi. Nakakatuwa naman ho kayong dalawa. Alam niyo ba, ganyan din kami ng lola ko maglambingan nung hindi pa siya nagkakasakit eh. Ngayon kasi hindi ko na siya makausap. Kumukurap lang siya ng ganon o hindi kaya tinitignan lang niya ako. Hindi kami naglalambingan. Away namin itong dalawa. Matanong nga kita, ano bang sakit ng lola mo? Bakit hindi mo dinala sa ospital? Hindi ko na maalala. Basta ang sabi kailangan niya raw hong uminom ng maintenance. Baka lumala kung hindi kagad maagapan. Kung nasa lungsod kayo, alam ng mga doktor kung anong sakit ng lola mo. Sinusunod ko naman po ang bilin ng doktor na tumingin sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala. Siya nga po pala, nasan po si Kapitan? Mag-aalas 5 na hindi pa rin ho umuuwi. Bakit mo alam ang uwian ng anak ko? Ikaw ha, baka secret admirer ka niya. Tumawa ang dalawa samantalang si Magda naman ay harap-harapang umirap sa biruan ng mga ito. Napahalukip-kip pa ito habang nakasimangot sa dalawa. Agad siyang napansin ng matanda kaya agad itong napatikhim tsaka pilit na iniba ang usapan. Inis na inis ito sa kanyang biyanan dahil sa sama ng ugali nito. Ang kaso lang, hindi niya maitaboy dahil lagi itong bumabalik. Palagi nitong ginagamit na nanay siya ni Ipe kaya hindi niya ito magagalaw. Palabiro ho talaga kayo, Nanay Celia. Parang tatay ko na ho si Kapitan. Mabait po siya sa mga tao at kilalang kilala naman ho siyang pamilyadong tao. Ay oo naman, nagbibiruan lang naman tayo dito. Hindi ba, Magda? Ay, nandito na pala ang gwapo kong apo. Albert, kilala mo ba itong dalagang nasa bahay niyo? Mano po, Lola. Nay, mano po. Magandang araw naman sa'yo, Marta. Kaawaan ka ng Diyos, apo. Ang bait mo talagang bata ka. Ay, siya nga pala. Kumain ka na muna nitong maruya na niluto ni Marta. Ngayon lang tayo nagkita ng malapitan, Marta. Sikat ka dito sa barangay maging sa kalapit na barangay. Ang ganda niya, apo, no? Bagay na bagay kayo. Parehong magaganda ang lahi.
Naman, ang bata-bata pa niyang anak ko, hindi pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral yan eh. Eto namang taong to, oo, napakaseryoso mo talaga. Ate, alam ko naman po ang biro at hindi. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako pumapatol sa mas bata sa akin. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa nitong si Marta. Ikaw talaga, Ma, oo? Nang dahil sa sinabi ni Marta ay lumuwag-luwag ang isipan ni Magda. Isa sa kinababahala ng babae ay baka magkagustuhan ng anak nito at si Marta. Ilang taon lamang ang agwat nilang dalawa, kaya naman hindi malabo ang kanyang iniisip. Nasundan pa ng nasundan ang pagpunta ni Marta sa bahay ni Magda. Naging mas malapit ang loob ng dalawa, kaya maging si Celia ay tuwang-tuwa na palaging may libreng pagkain sa bahay nito. Si Albert naman ay walang sinasabi, tahimik lang itong nagmamasid minsan. Kadalasan naman ay sa eskwela ito o hindi kaya ay naglalaro ng basketball. Si Marta ang palaging kasama ng babae. Ang hindi ginagawa noon ni Magda ay nagagawa na niya buhat ng naging malapit sa kanya si Marta. Ang bilis-bilis pala talaga maubos ng paninda mo, Marta. Dahil po sa inyo yan, ate. Ikaw ang tumulong sa akin na makaubos ng paninda ko eh. Nung ako lang mag-isa ang naglalako, halos kalahating araw ko yan nilalako. Kung hindi naman maubos kagad, doon na lang ako nagtitinda sa barangay. Hindi mo ba sinubukang gumawa na lang ng pwesto sa labas ng bahay nyo para hindi ka na mahirapan? Isa pa ay para maalagaan mong lola mo. Hindi ho ako makakaubos kung sa bahay lang ako magbebenta. Papasok pa kasi yung sa amin eh. Isa pa'y madalang lang ang may dumadaan doon, kaya naman nilalako ko na lang. Siya nga pala, pwede bang makabisita sa bahay nyo minsan, Marta? Palagi ka kasing nasa bahay ko. Ngayon ko lang naisipang tanungin ka tungkol sa pagpunta sa bahay nyo. Matagal na tayong magkakilala pero hindi ko pa rin alam ang bahay nyo. Sa susunod na lang. Medyo magulo pa kasi doon eh. Ano ka ba? Sa akin ka pa nahiya magkaibigan na tayo, hindi ba? Oo naman. Sasabihan na lang kita. O sige ba, aasahan ko yan ha. Halos dito na ako tumira buong buhay ko pero wala akong narinig na sabi-sabi kung saan ka nakatira. Hindi lang ho siguro interesado ang mga tao sa akin kaya ganon. Hindi na inisip pa ni Magda ang sinabi nito. Kailangan niyang malaman sa lalong madaling panahon kung saan nakatira si Marta. Hindi niya maatim na marinig ang pangungumpara ng mga kabarangay nila sa kanilang dalawa. Kung ano ang ikinasaya ni Marta ay kabaligtaran naman ang nararamdaman ng babae. Ang araw na yun ang unang beses niyang paglabas ng kanilang bahay para makipag-usap sa mga tao. Nagpresenta kasi si Magda na tutulungan niyang maglako si Marta na hindi naman tinanggihan ng babae. Alang-alang sa plano nito ay gagawin niyang lahat para mapalayas ang babae. Habang naglalako sila, hindi maiwasan ng babaeng mainggit dahil halos lahat ng taong nakakasalubong nila ay binabati si Marta. Huli na nila napapansin si Magda na binabati lang nila dahil sa asawa siya ng kapitan. Matapos ang nakakapagod na araw na yon, ay lupaypay na nagpahinga si Magda sa papag na nasa labas ng kanilang bahay. Hindi nito namalayan na palabas ang kanyang biyenan mula sa loob ng kanilang bahay. Iminulat lang ni Magda ang kanyang mga mata nang marinig nito ang boses ng matanda. Mukhang pagod na pagod ka. San ka ba nanggaling na babae ka ha? Sa labas lang ho kasama ko si Marta. Bilib din ako sa iyong babae ka. Nung una ayaw na ayaw mo dyan kay Marta. Pero ngayon halos magkasanggang dikit na kayo. Parang ayaw na maghiwalay. Nandito na naman pala ho kayo ulit. Wala ho akong mapapakain sa inyo ngayon. Tinulungan ko ho siyang maglako ng paninda niya. Noon kahit na ano pang paanyaya namin sa'yo, hindi ka lumalabas ng bahay. Himala itong nangyari ngayon ah. Mabait naman din kasi siya, Ma. Wala naman akong problema sa kanya eh. Sa bagay, mabuti na nga rin nandyan siya dahil natutulungan kanya sa gawaing bahay. Kailangan mo ring makipagkapwa-tao dahil kapitan ng asawa mo. Balita ko pa naman tatakbo yan sa linyada ni Alkalde. Hindi ho sa akin niya nabanggit ni Ipe. Matagal na niyang sinabi sa'yo, hindi ka lang nakikinig. Siya nga pala, alam ba ni Ipe ang paglabas-labas niyo ni Marta? Hindi ko ho nababanggit sa kanya eh. Anong oras na rin ho kasi siyang umuuwi, kaya wala kaming oras magkwentuhan.
Naku, kamustahin mo naman yung asawa mo. Baka may nagpapapansin na diyang babae, ikaw rin. Ma, may tiwala ho ako sa asawa ko, kaya dapat kayo rin. Inismiran lang siya ng matanda habang pinanonood ang mga dumadaan sa harap ng bahay. Napataas pa ito ng kilay nang may mamataang pamilyar na muka na agad rin itong inilingan. Kung hindi madyong ay chismis naman ang kinawiwilihang gawin ng matanda. Nandito na pala si Ipe, oh. Nay, mano po? Bakit ho kayo napadalaw dito? May kailangan po ba kayo? Porke nandito may kailangan na kagad. Ito namang anak ko, oh. Nako, hindi yan dumadalaw dito. Araw-araw yang pabalik-balik. Kulang na nga lang dalhin na lang niyang mga gamit niya rito eh. Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Banding nyo na talagang dalawa yan, oh. Ewan ko ba dyan sa nanay mo, Ipe? Ang tigas ng ulo, ang tigas pa ng muka. Siya nga pala, bakit hindi mo sinabi sa akin na tatakbo ka sa bayan natin? Nabanggit ko yata yun sa'yo nung nakaraan eh. Kitam, sabi ko sa'yo nabanggit yan ng asawa mo. Manahimik nga muna kayo, ma. Usapang mag-asawa to eh. Wala ko naaalalang may sinabi kang tatakbo ka. Ang sabi mo lang ay sasamahan mo sila alkalde. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Halos anong oras ka nang umuuwi, tapos maaga ka pang umaalis. Ano nga bang ginagawa mo, anak? Wala namang nangangampanya ng gabi, no? Ma, umuwi na lang po muna kayo. Mag-uusap lang po kaming mag-asawa. Ay nako, ayusin nyo yan. Malapit ng campaign period tapos hindi pala kayo okay. Tinignan ng dalawa ang matandang babae na hindi pa rin umaalis sa kanilang harapan. Nagkibit-balikat na lang ito tsaka nagsimulang maglakad habang sumisipol. Sa edad na 65, hindi pa rin ito nakikitaan ng kahinaan. Kaya naman minsan naiinis si Magda dahil hindi niya ito maapi. Nang makaalis ang matanda, agad siyang tinabihan ng kanyang asawa sa papag na kanyang kinauupuan. Inakbayan siya nito na tanda ng paglalambing ng lalaki. Darling, my sweetheart, nakakaya namang kasintanggihan si Mayor. Marami nang naitulong yun sa barangay, maging sa pamilya natin. Isa pa, huling term ko na to bilang kapitan. Wala naman akong trabaho maliban sa pagiging kapitan, hindi ba? Doon tayo kumukuha ng gastusin natin, pati pagpapaaral kay Albert. Sa pangangampanya naman, wala naman tayong ilalabas na pera. Dahil sila na ang bahala doon. Ang gusto lang nila, doon ako sa kaalyado nila. Ang dami mo namang sinasabi. Ang akin lang naman, hindi mo naman sa akin pinaalam na ganyan ang nangyayari. Ilang linggo na tayong ganito. Madalang ko lang kayong makitang mag-ama. Kung hindi pa ako binibwisit ng nanay mo, baka mabaliw na ako dito. Mahal, konting tiis na lang, ha? Tatapusin ko lang tong eleksyon. Manalo o matalo, babawi ako sa inyo. Basta ipapaalam ko lang sa'yo na baka hindi na ako makauwi palagi. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang buo na ang desisyon mo. Gaya ng ipinaalam ni Ipe, ay naging sunod-sunod na nga ang hindi palagi ang pag-uwi nito. Mabuti na lang at nandyan si Marta para samahan siya. Ang plano niyang kanyang binuo sa isipan ay naglaho na lang bigla dahil sinamahan siya nito lalo na sa mga panahong kailangan niya ng karamay. Walang saysay para sa kanya ang maghigante gayong puro kabutihan ang ipinapakita sa kanya ng babae. Kahit na madalas ay abala sa pagtitinda ng gulay ang babae, hindi nito nakakaligta ang dalhan siya sa kanyang bahay. Isang araw ay napansin niyang balisa ang kanyang anak na umuwi sa kanilang bahay. Pawisan ito at hindi normal ang kanyang paghinga. Para bang nakakita ng nakakagulat na pangyayari? Tinapik niya ang balikat ng kanyang anak para agawin ang atensyon nito. Napahinga ng malalim ang kanyang anak dahil sa gulat. Anak, ayos ka lang ba? Mukhang balisa ka eh. Nay, wala ka bang napapansing kakaiba kay tatay? Bakit? Anong meron sa tatay mo? Nagsabi yan sa akin nung nakaraan na magiging abala sila sa pangangampanya, kaya bibihira lang umuwi yan dito sa atin. Hindi ako mapalagay kay tatay eh. Ewan ko ba? Pwede mo ba siyang tawagan, Nay? Ginagamit yung pa bang cellphone na binili sa inyo ni tatay? Namimiss mo lang siguro ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, sa oras na makauwi siya, sasabihan kita. Tungkol naman sa cellphone na hinahanap mo, hindi ko maalala kung saan ko nilagay yun eh. Hindi ko alam, Nay, kung ano tong nararamdaman ko eh.
Alam niyo po ba yung pakiramdam na parang may mangyayaring napakalaking bagay na hindi maganda? Yun po ang nararamdaman ko ngayon eh. Baka pagod lang yan anak. Ipahinga mo na lang yan. Walang mangyayaring masama. Mahal ng tao ang tatay mo. Naging palaisipan kay Magda ang sinabi ng anak nito. Pangalawang beses nang nangyari yun sa kanila. Ang unang beses ay nung namatay ang kanilang anak habang nasa sinapupunan pa niya ito. May sinabi ito tungkol sa kapatid niya na hindi nila pinaniwalaan. Nagtaasan ng balahibo ni Magda nang mapagtanto ang kanyang asawa naman ngayon ang kailangang mag-ingat. Wala ito, baka nagkataon lang. Mamamatay kami sa nerbiyos nito eh. Kahit noon pa man ay walang nakaaway si Ipe. Mahal siya ng tao, kaya naman hindi siya mapapahamak. Itinago na lamang ni Magda ang alalahaning yun dahil ayaw niyang magdulot pa ng pangamba sa kanyang pamilya. Hindi malaman ni Magda ang dahilan kung bakit kahit na malapit na ang loob nila ni Marta ay hindi nito magawang sabihin sa kanyang sinabi ni Albert. Nabalik lang siya sa wisyo nang marahan siyang tapikin ni Marta. Nagluluto kasi sila ng pananghalian kasama ang kanyang biyenan. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Wala naman. Ngayon kasi ang anibersaryo namin eh. Pero gaya ng dati, walang ginagawa si Ipe. Paborito pa naman niyang niluluto natin. Ito palang paboritong ulam ni Kapitan? Oo, ang luto ko ang paborito niya. Adobo sa gata. Tikman mo nga. O, ano sa tingin mo? Masarap siya, kaya pala hinahanap-hanap niya ang luto mo. Ano yun, Marta? Nasabi ba niya sa'yo ang tungkol dyan? Kada pumupunta kasi ako sa opisina niya, naghahanap siya ng adobo sa gata. Sinubukan kong magluto pero hindi niya nagustuhan eh, kaya hindi na ulit ako nagluto nun. Ganyan talaga siya. Kahit ka ang nanay niya ang magluto sa kanya niyan, inaayawan niya. Ewan ko ba, mukhang walang nakakagaya ng timpla ko eh. Ano ate? Pwede bang magpaturo ako? Kung pwede lang naman. Bakit? Lulutuan mo ang asawa ko? Wag na oy, nakakahiya naman. Ako na ang magluluto ng ulam niya. Baka isipin pa ng tao na pinababayaan ko ang asawa ko. Ay hindi naman po ate, nasarapan po kasi ko eh. Gusto ko lang pong matuto. Nako Marta, secret recipe yan ng babaeng yan. Kahit siguro magmakaawa ako na sabihin sa akin para malutuan ko ang anak ko, hindi niya ibibigay yan. Imbento ho talaga kayo kahit kailan. Normal na sangkap lang naman ang ginagamit ko eh. Tatansyahin nyo lang kasi ang pagtimpla. Hindi na nakasagot ang mga ito sa sinabi ni Magda. Bigla kasing bumukas ang pintuan ng kusina. Nang lingunin nila ito ay ang nakangiting mukha ni Ipe ang bumungad sa kanila. May dala siyang kakaning paborito ni Magda. Araw ng anibersaryo ng kasal ng dalawa, ngunit nasanay na si Magda na walang kahit na anong espesyal na pangyayari sa araw na yon. Palagi naman kasing ganun ang nangyayari. Ang unang beses na pinaghandaan ni Magda ang araw ng kanilang anibersaryo ay nakalimutan yon ng kanyang asawa. Nag-away pa nga sila dahil ang sumunod na mga taon ay nangako ng babawi ngunit walang natanggap na kung anuman si Magda. Hindi na siya muling umasa pa sa mga sumunod na anibersaryo nila. Darling, sweetheart, may dala ako sa'yo oh. Aba, may bisita pala tayo. Pinagpahinga na muna namin doon sa barangay. Dito na muna siya para may kachismisa naman kami. Abay, mabuti yan para hindi naman maboryong si Marta dun. At para na rin dumami ang kaibigan niyang babae. Mahal, anong dala mo para sa akin? May nadaanan ako nagtitinda ng palitaw. Naalala kong paborito mo nga pala to, kaya bumili na ako para sa'yo. Happy anniversary. Mahal kita. I love you darling. Salamat dito sa dala mo ha. Akin na muna lahat ng ito ha. Matagal ko nang gustong kainin to eh. Tuwang-tuwa si Magda habang nilalantakan ng palitaw na dala ng asawa. Kahit palitaw lang yun, tuwang-tuwa si Magda dahil yun ang unang beses na binigyan siya ng kanyang asawa sa kanilang anibersaryo. Wala pa rin talagang kupas ang adobo mo, mahal. Sobrang sarap pa rin talaga. Paano naman ang luto ko, Kapitan? Masarap ka rin naman magluto. Pero itong luto ng asawa ko, ang pinakapaborito kong luto eh. Huwag kang mag-alala Marta. Tuturuan din kita ng tamang paraan sa pagluluto niyan. Para sa susunod, asawa mo naman ang paglulutuan mo niyan. Talaga ate? Salamat po. Hindi ko alam na malapit pala kayo sa isa't isa.
Naku, matagal na yan. Ikaw na lang ang magsasawa sa kanilang dalawa. Mabuti naman kung ganun. May kasama tong si Magda, lalo na't madalang lang tong lumabas ng bahay. Masaya silang nag-usap habang nasa hapag. Marami silang napag-usapan lalo na sa eleksyon. Si Marta ang panay tanong na kinagiliwan naman ni Magda. Ang kanyang anak na si Albert na kararating lang ay tahimik na napaupo sa harap ng dalaga. Napansin naman ni Magda ang pananahimik nito kaya napagpasyahan niyang kausapin na lang ito ng sila lang. Si Albert ang nagpresenta na maghuhugas ng plato kaya naman ay nagpaiwan na si Magda para makausap ang anak. Binigyan niya ng panghimagas ang tatlo na nasa balkonahe ng kanilang bahay. May problema ka ba, anak? Kanina ka patahimik ka. Wala naman, Nay. Sigurado ka ba? Magsabi ka lang sa akin kung may bumabagabag sa'yo, ha? Nay, bakit nandito yang si Marta? Parang palagi na lang nandito yan ah. Napalingon ang mag-ina sa pagpasok ni Ipe sa kusina. Nakangiti ito habang inunguya ang minatamis na sampalok na ginawa ni Magda. Hayaan mo na anak. At least ngayon hindi na nagmamadyong ang lola mo. Nalilibang na siya rito kasi nandito si Marta. Bakit po ba nandito ka pa rin sa bahay, Tay? Wala ka bang duty sa barangay? Ano anak, wala. May inaayos lang dun pero pwede ko naman yung puntahan mamaya. Bakit po parang nung kailan lang? Halos dun na po kayo tumira sa barangay. Busy lang anak. Siya nga pala, huwag ka magsuplado kay Marta ha. Ang bait niyan. Tama ang tatay mo, anak. Wala namang ginagawa ang babaeng yan eh. Bakit, crush mo ano? Ikaw ha? Napaubos si Ipe kaya agad siyang nilapitan ni Magda para bigyan ng tubig. Hinimas-himas pa nito ang likod ng asawa para pakalmahin. Darling, ayos ka lang ba? Oo, sweetheart. Ayos lang ako. Nabulunan lang ako. Lumabas sila sa kusina nang matapos silang mag-usap. Nakaangkla ang kamay ni Magda sa braso ng asawa. Nagtawanan pa sila habang papalabas. Napatingin sa kanila si Marta na nagbigay lang ng pilit ng ngiti. Matagal pa nitong naialis ang kanyang tingin sa kanila bago tuluyang ibalik ang tingin sa nilalaro nilang chess. Natalo rin kita sa wakas, Marta. Wrong move. Ay, ang galing nyo naman po. Nalingat ka lang eh, pero mas magaling ka pa sa akin. Masyado nyo naman pong pinalalaki ang ulo ko. Nakakahiya naman po. Magaling ka naman talaga, Marta. Magaling ka magluto. Magaling ka rin maglaro niyang chess. Magaling ka pa kumanta. Ano pa ang kulang sa'yo? Asawa. Kailangan niya ng asawa. Dapat ang asawang mahahanap mo, yung gwapo at kaya kang buhayin. Gaya nyo po ano? Ay, Ate Magda, baka sumama po ang loob nyo ha. Ang ibig ko lang pong sabihin ay gaya ni Kapitan na mabait, gwapo at kayang-kaya kong buhayin. Ikaw pa ba? Alam ko naman kung anong klaseng tao ka, kaya hindi ko mamasamain ang sinabi mo. Paano kapag sa akin may problema? Wala ka bang bahay? Bakit palagi ka nandito? Anak naman, wala namang kaso sa amin ng tatay mo yun eh. Basta ako, hindi ako pumapayag na nandito yan sa atin. Hindi ako mapalagay na nandito yan eh. Pasensya na po kayo, aalis na po ako. Naku, wag kang maniwala dyan, mainit lang ang ulo niyan. Padabog na umalis si Albert na may masamang tingin sa kanila, lalong-lalo na kay Marta. Nagkatinginan naman sila na para bang naiilang sa nangyari. Humingi ng pasensya si Ipe sa nangyari. Inanyayahan pa ng mga ito si Marta na bumisita sa kanila kahit kailan nito gusto. Nagtuloy-tuloy ang pagbisita nito kahit ayaw ni Albert na naroon ang babae. Si Ipe naman ay napapadalas ang pag-uwi sa bahay. Minsan lang itong magtagal sa barangay kung kinakailangan. Naulit ang reklamo ni Albert nang minsang maabutan niyang naroon si Marta. Nasa kusina si Magda habang ang asawa nito maging si Marta ay naglalaro sa balkonahe ng bahay. Masayang naglalaro ang mga ito. Nay, hindi mo ba napapansin si Tatay at Marta? Masyadong malapit ang dalawa eh. Ayan ka na naman anak eh. Pati ang tatay mo na walang ginagawa ay pinagdududahan mo. Akala ko ba tapos na nating pag-usapan ito? Nay, huwag ka naman magbulag-bulagan. Hindi ba dati nagdududa ka sa kanya? Ano na nangyari, Nay? Anak, kilala ko si Marta. Mabait siya kaya wag mong pagdudahan ang pagiging malapit nila ng tatay mo.
Ano ka ba anak? Parang anak na namin yan eh. Nay, huwag kang magpapadala sa babaeng yan. Wala akong tiwala dyan. Anak, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Darling, hihiramin ko muna sa inyo si Marta ha. Magpapasama lang ako sa kanya. May bibilin lang kami. Bakit si Marta ang isasama nyo, Tay? Pwede naman na ako eh. Tulungan mo na lang dyan ang nanay mo sa mga gawaing bahay. Ikaw talaga anak, napakasiloso mo sa tatay mo. Ikaw pa rin naman ang nag-iisang anak niya. Sa tingin ko, Magda, hindi yan ang pinoproblema ni Albert. Mapasulpot-sulpot ka na naman eh. Bakit dito ka dumaan sa kusina? Nandun kasi sa balkonahe ang dalawa kanina. Maghinay-hinay ka sa mga ahas, Magda. Baka mamaya ay matuklaw ka na. Si Mama naman, ang dami niyo ng kontra kay Marta na wala namang ginagawang masama. Anak, gusto ko si Marta, pero hindi naman umabot yun sa puntong hindi na ako nakikinig sa mga tao sa paligid ko. Iba na ang sayo eh, para bang ginayuma ka ng babaeng yon. Hindi ko maintindihan kung bakit tuwan-tuwa yung sinanay sa babaeng yun. Kahapon lang saksi siya na halos maghalikan na si tatay at si Marta. Pero tumawa lang siya na parang wala sa kanyang nangyari. Magda, sa tingin ko ay kailangan mo nang magpatingin. Manaman, normal pa naman ako. Walang problema sa akin. Nay, mas gugustuhin ko marinig ang nakakasawa mong sermon kaysa magbulag-bulagan ka dyan kay Marta. Natahimik sila sa sinabi ni Albert. Pinag-isipang mabuti ni Magda ang kanyang nakikita pero wala siyang makitang masama sa pangyayari. Para sa kanya ay mabait lang si Marta. Kung malapit man ang mga ito ay dahil tinuturing lang na anak ni Ipe ang babae. Bagay na hindi makita ni Albert at ngayon ay ni Celia. Ang boses ni Ipe na dumadagundong sa loob ng kanilang bahay ang pumutol ng katahimikan. Hindi nakasunod si Marta rito. Sa tingin ni Magda ay umuwi na ang babae kaya naman ay nabulyawan na ni Ipe si Albert. Minsan lang ito magalit kaya naman alam niya kung sukdulan na ang pangyayari. Galit itong lumapit sa kanyang anak. Bakit ba ang init-init ng dugo mo kay Marta? Sa tingin nyo, bakit nga po ba, Tay? Ikaw, Albert, huwag kang bastos, ha? Huwag ka rin bastos, Tay! Akala mo ba? Hindi na narinig pa ni Magda ang huling sinabi ng anak nito dahil agad itong lumapit kay Ipe na nanlalaki ang mga mata sa sinabi ni Albert. Agad niyang tinulak papalayo sa kanyang binata. Napangising na iling si Albert habang tinitignan ng ama. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Albert? Ipe? Wala, Nay. Magbabasketball lang ako. Baka pwede mong matanong si tatay kung ano ang sinabi ko. Anak naman, ayokong nag-aaway kayo ha? Ipe, ano yun? Wala naman, mahal. Kung anong walang kwenta lang ang sinabi niya sa akin. Siya nga pala, alis na ako. Pupunta ako sa bahay ni Mayor dahil may kailangan siya ipagawa sa akin. Hinalikan nito ang asawa sa noo samantalang masama naman ang kanyang tingin kay Albert. Naguguluhan man sa inasal ng kanyang anak at asawa ay wala itong nagawa kung hindi ang tumanguna lamang. Tinignan niya si Celia kung may sasabihin ito pero nakapagtatakang tahimik lang ang matanda. Doon na nagduda si Magda kaya naman nagsimula itong bantayan ng kinikilos ni Marta. Marta, uy, kailan mo ba ako balak dalhin sa bahay niyo? Bakit niyo ba gustong pumunta sa bahay, ate? Wala naman tayong magagawa doon. Wala lang, gusto ko lang bisitahin ang lola mo. Kamusta na pala siya? Ayos lang naman siya, ate. Ganun pa rin, hindi ko siya makausap. Uy, ang ganda ng kwintas mo ah. Saan galing yan? Ito? Wala, may nagbigay lang. Bagay sa leeg ko, no? Siya ang naglagay niyan. Ikaw ha? May boyfriend ka na pala pero hindi mo sinasabi sa akin ha? Tsaka ko nasasabihin sa'yo, ate. Magugulat ka na lang kapag nalaman mo kung sino siya. Talaga ba? Ilang buwan na kayo? Matagal-tagal na rin ba? Mga 3 buwan na rin. Alam mo ba noon, binigyan niya ako ng bulaklak. Ang mahal-mahal noon pero binili niya para sa akin. Nako, ang swerte mo naman sa kanya. Alagaan mo yan ha? Oo naman, ate. Pinaghirapan ko yun eh. Anong pinaghirapan? Wala. Siyempre nilulutuan ko siya ng mga ulam, kaya dun siya nahulog sa akin. Napangiti si Magda sa kanyang narinig. Yun din kasi ang ginawa niya noon kay Ipe noong nagliligawan pa lamang sila.
Sa dami ng niluto niya, adobo sa gata ang pinakapaborito nito. Nawala ang tinik na naramdaman ni Magda dahil masaya siyang wala ng balakid sa kanilang relasyong mag-asawa. Kahit na sinabihan pa siya ng babae na wala siyang makukuha sa pagpunta sa bahay nito, sinundan pa rin niya ng palihim si Marta. Palingon-lingon pa ito sa likuran niya bago tuluyang pumasok sa kakahuyan. Doon ito nakita ang lumang bahay na matagal nang abandonado. Anong ginagawa ni Marta dito? Sa pagkakaalam ko, lumang bahay nila Ipi ito ah. Mapuntahan nga. Sinundan ni Magda ang babae sa malaking bahay na yun. Hindi na malayan ni Marta na may nakasunod na pala sa kanya. Malakas kasi ang loob nitong wala masyadong nagagawi sa lugar na yon. Maliban kay Magda na alam ang pasikot-sikot sa lugar na yon. Nang makapasok si Magda sa loob ng bahay, hindi ito gaya ng inaasahan niya. Masyadong malinis at maaliwalas yun. Bago ang mga muebles sa bahay, halos matumba si Magda nang makita ang napakalaking picture frame na nasa sala. Litrato yun ni Ipe kasama si... Marta? Marta! Paano nangyari to? Paano nagawa sa akin ni Ipe ito? Kaya pala binilhan ako ng bulaklak ng walang yang yun dahil sa request ng malandi. Tuwang-tuwa pa ako pero may kahati naman pala ako. Mga walang ya! Alam mo na pala hindi ko akalain na matagal mo pang malalaman ang bagay na yan. Malandi ka? Hindi naman, nagmahal lang siguro. Ang tanga-tanga ko, hindi ko man lang pinakinggan ang puso ko. Kaya nga mabuti na lang at nalaman mo kagad. Nakakapagod kayang maging masipag sa paglalako ng mga kakanin na yan. Ibang pinangako sa akin ni Ipe. Ang sabi niya magiging prinsesa niya ako. Kaso lang may problema Alam mo ba kung ano yon? Ikaw ang problema ko. Ikaw ang kontrabida sa pagmamahalan namin. Ang kapal-kapal ng mukha mong babae ka. Matapos ang lahat ng kabutihang binigay ko sa'yo, gaganituhin mo lang ako? Ang kapal mo! Bakit? Sinabi ko bang lumapit ka sa akin? Ikaw ang unang lumapit sa akin, baka nakakalimutan mo. Hindi ko akalaing nagpatuloy ako ng ahas sa pamamahay ko. Tinuring pa naman kitang kaibigan. Bakit? Sa tingin mo ba ay kaibigan ng turing ko sa'yo? Tandaan mo Magda, ginamit lang kita. Ngayong nasa akin ng lahat ay magdusa ka. Ano ba ang ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ko ha? Wala akong maalala na pinagdamutan kita. Wala akong maalalang sinaktan kita o maski siniraan sa ibang tao. Bakit Marta? Bakit? Simple lang. Alam mo kung bakit? Dahil mahina ka. Madaling agawin sa'yo ang lahat. Wala kang kakampi. Wala kang kaibigan kaya madali lang kunin sa'yo ang lahat. Maski ng magandang buhay na meron ka. Wala ka bang sariling buhay? Bakit ako ang... Wala akong sariling buhay. Magulo. Wala ako. Walang mawawala sa akin. Kaya kahit nasabihin mo pang kesyo ganito o ganyan, wala kang magagamit laban sa akin. Kaya ako nga kinuhang lahat sa'yo Hindi sa'yo yan. Akin yan. Akin ang asawa ko. Akin ang anak ko. Akin ang pamilya ko. Pwes pasensyahan na lang tayo. Wala nang iyo. Akin na si Ipe kahit tanungin mo pa siya. Nandun siya natutulog sa itaas. Baka gusto mong puntahan. Hindi ako naniniwala. Ipe! Ipe! Nasaan ka na? Walang pag-aalinlangan tinawag niya ang kanyang asawa. Sinuyod niya ang lahat ng kwarto na naroon sa bahay. Ang nag-iisang kwarto lang ang hindi niya nabuksan. Kwarto nilang mag-asawa ang kwartong yun noong doon pa sila nakatira. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Malalaman na niya ang katotohanan. Kahit marami itong pruweba, ay kailangan pa rin niyang marinig ang katotohanan sa kanyang asawa. Nang mabuksan niya ang pinto, doon na lamang tumigil ang mundo nito. Nakita niya si Ipe na nagbibihis. Mas marami pang damit ang lalaki sa bahay na yun kesa sa bahay nila. Napahagulgol si Magda. Doon na lamang siya napansin ni Ipe. Nabigla ito noong una pero kalaunan ay nakabawi rin kagad ito. Tiningnan lang siya ng lalaki na para bang naghihintay ito ng sasabihin niya. Kailan pa ito Ipe? Kailan mo pa ako niloloko? Ilang taon na rin. Matagal na kaming nagsasama ni Marta. Ang kapal ng mukha mo? Bakit mo sa akin ginawa ito? Bakit mo ako niloko? Bakit mo sinira ang pamilya natin? Umuwi ka na Magda. Tsak na naghihintay na si Albert sa'yo dun. Magagabi na. Magluluto ka pa ng hapunan.
Ipe, yun ang unang beses na tinawag mo ko sa pangalan ko. Kahit na magkaaway tayo ay hindi mo ginagamit yan sa akin. Bakit? Mas mahal mo ba siya? Ano pa ba ang kulang sa akin? Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo. Hindi ako nakipagsapalaran sa lungsod dahil mahal kita. Nagsama tayo kahit natuto lang mga magulang ko sa relasyon natin. Ganun talaga, Magda. Hindi natin hawak ang kapalaran natin. Umuwi ka na. Sana hindi na to makarating pa sa mga kabarangay natin. Ayokong masira ang pangalan ko, lalo na't papalapit na ang eleksyon. Narinig mo yon? Umuwi ka na. Pwede namang lumayas ka na sa lugar na ito. Walang may gusto sa'yo dito. Bagsak ang balikat ni Magda sa narinig nito mula sa asawa. Naluluhang nilisan niya ang lugar na yon kung saan sila nagsimulang mangarap at bumuo ng pamilya. Hindi lubos sa kalain ni Magda na magagawa sa kanya yon ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng lubos. Habang paalis siya sa lugar na yon, rinig na rinig nito ang nakakarinding halakhak ni Marta. Pagkarating niya ng bahay, agad itong pumasok sa kanilang kwarto. Napasubsob ito sa unan at doon siya umiyak. Sinundan siya ng kanyang biyenan maging ng kanyang anak. Nay, ano nangyari? May sinabi na naman ba sa inyo mga kapitbahay? Nag-away ba kayo ni Marta? Anong nangyari? Hindi ka naman ganyan bago ka umalis Wala ho. Iwan niyo na muna ako. Nay, kung may problema kayo, magsabi ka lang. Huwag niyong sarilinin ng sama ng loob. Nandito lang po kami ni Lola para sa inyo. Iwan niyo na muna ako pakiusap. Kailangan kong mapag-isa. Hindi na nagpumilit pa ang dalawa. Narinig pa nito ang bulungan ng dalawa bago tuluyang umalis ng kwarto. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Para bang panaginip lang ang lahat at ayaw niyang paniwalaan yun. Buong gabing umiyak si Magda. Hindi nito namalayan na nakatulog na pala siya dahil sa kaiiyak. Kinabukasan ay nagising siya sa pamilyar na boses na nanggagaling sa sala ng kanilang bahay. Pinakinggan niya yun mabuti. Halos madurog ang kanyang puso dahil sa halakhakan na kanyang narinig. Naroon sa bahay si Marta at Ipe. Nakikipagbiruan pa ang mga ito sa kanyang biyenan maging sa kanyang anak. Maya-maya pa ay bigla na lamang tumahimik ang bahay. Nakarinig ito ng marahang pagkatok sa pintuan kasunod ng boses ni Celia. Magda, gising ka na ba? Nandito si Marta. Nagluto siya ng palitaw na paborito mo. Magda! Hayaan na po muna natin siya. Baka hutulog pa o hindi kaya ay masama ang pakiramdam. Hindi naman nagkakaganyan si Magda Ewan ko ba? Pagka uwi niya kagabi ay napahagulgol na siya. Hindi naman nagsabi kung anong nangyari. Hayaan niyo na muna siya, Ma. Narinig nito ang pagtahimik sa labas ng kanyang kwarto. Narinig niya ang mga yabag na papalayo. May isang naiwan sa labas. Tahimik lang ito. Walang sinasabi pero nakikinig sa kanya. Alam na alam niyang si Marta yun base pa lamang sa anino na makikita sa ilalim ng pintuan. Mahigpit na hinawakan niya ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay dahil sa pag-iyak. Hindi nito lubos na maisip na pupunta pa ang dalawa sa kanilang bahay. Masyado na siyang binabastos ng mga ito. Alam kong gising ka at naririnig mo ako. Kung nakuha ko si Ipe sa'yo, ay tiyak na makukuha ko rin si Albert at Celia sa buhay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nauubos. Matapos niyang sabihin yun ay tumahimik ito. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng halakhak bago tuluyang maglakad papalayo sa kwarto niya. Narinig pa nito ang nakakarinding halakhak niya na mas lalong nagpaiyak kay Magda. Matagal na siyang itinakwil ng kanyang mga magulang. Ang sabi niya ay namatay na ang mga ito, ngunit ang totoo ay lumipat lang sila ng ibang barangay para maghanap ng mas maayos na hanap buhay. Kahit nagalit ang mga magulang niya, alam niyang hindi siya pababayaan ng mga ito. Hinanap ni Magda ang cellphone na binigay ni Ipe sa kanya. Nang makita niya yon, ay agad niyang hinanap ang numero ng kanyang ina at saka agad na tinawagan. Ilang ring lang ang narinig niya dahil agad na sinagot ng kabilang linya ang kanyang tawag. Inay, ayoko na po rito. Nanay, tatay. Muling humagulgol si Magda matapos nitong sabihin ang lahat ng nangyari sa kanya.
Sinabihan siya ng mga ito na mag-empake na dahil susunduin siya ng mga ito kasama ang kanyang anak bukas din mismo. Nabigla pa ito nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ng kanyang anak maging ang kanyang biyenan. Agad siyang niyakap ni Albert na naluluha na rin. Nay, ano nangyari? Nag-aalala na po ako sa inyo. Ang tatay mo anak, may iba na. Hindi na niya tayo mahal. Mas mahal niya si Marta. Hindi pa rin pala niya tinitigil ang kalokohan niya. Kalokohan? Anong ibig mong sabihin? Alam namin na may relasyon ng dalawa, kaya binalaan ka na namin tungkol sa babaeng yan. Ano? Matagal niyo na palang alam pero hindi niyo sinabi sa akin? Nitong nakaraan ko lang nalaman, noong tinanong ko si Ipe kung sino ba si Marta sa buhay niya. Marami siyang ipinagtapat sa akin. Nangako si Ipe na hihiwalayan kanya Magda para kay Marta. Nagsinungaling ang anak ko sa kanya at pinaniwalaan niya ito. Naniwala si Marta sa mga sinasabi ni Ipe dahil kung anong hilingin niya ibinibigay ng anak ko. Mapaalahas o bulaklak man yan, binibigay ng lalaki. Pero ganun din siya sa'yo Magda. Walang plano ang anak ko na hiwalayan kanya. Ikaw ang asawa, pero hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ang mga buhay natin. Pero bakit niya po yung ginawa kay nanay? Bakit siya nagsinungaling? Ano po ba ang kailangan niya? Bakit niya po niloko si nanay? Marami sigurong kulang sa akin na hindi ko maibigay sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kahayupan ng ama mo anak? Nahuli ko sila mismo, Nay. Nahuli ko sila sa barangay. Sinabihan ko siya na itigil na yun bago ko pa sabihin sa inyo. Pumayag naman po siya. Nangako si tatay na hihiwalayan niya si Marta. Pero hindi ko pa rin maatim na ginawa niya yun sa inyo. Sa tingin ko ay alam ko ang dahilan. Maganda na ang imahe nito sa mga kaalyado niya at ayaw na niyang masira pa yun. Kaya niya pinatulan si Marta dahil bata at gusto siya ng halos lahat ng kalalakihan sa barangay natin. Alam niyo ba ang nangyari pagkatapos? Nalaman yun ng babae kaya nagalit siya. Hindi matanggap ni Marta na niloko siya kaya naman gumawa ito ng paraan para makaganti sa anak ko at para na rin mapasa kanya si Ipe. Hindi naman katagalan nagsimula ang eleksyon Bakit ang sabi ni Ipe ilang taon na silang nagsasama ni Marta? Yan nga ang pinagdududahan ko Kung wala nang dahilan pa si Ipe para manatili kay Marta, bakit hindi na lang niya siya iwan? May anak ba sila? Buntis ba si Marta? Anak, hindi ko alam. Walang sinabi sa akin ganyan ng anak ko. Patawarin mo ko dahil hindi ko alam. Ma, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasa kanya na si Ipe. Hindi ko na alam. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Lakasan niyo po ang loob niyo, Nay. Kahit na ako ang nakakita mismo ng kahayupang yun, naniniwala pa rin po ako kay tatay. Naniniwala pa rin ako na mas mahal niya po tayo. Marahang pinunasan ni Magda ang luhang pumapatak sa kanyang muka. Galit na galit ito. Hindi niya alam kung kay Marta ba siya magagalit o kay Ipe o sa sarili niya. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Alam niya sa sarili niya na pinunan nito ang kakulangan sa buhay ni Ipe. Pero hindi na mahalaga sa kanya ang mga oras na yun. Marahas niyang kinuha ang maletang nakatago sa gilid ng pintuan tsaka inilabas nito ang mga damit niya. Magda, mag-isip-isip ka. Wala kang pupuntahan. Albert, anak, mag-ayos ka na ng gamit mo. Aalis tayo bukas na bukas mismo. Nay, saan naman po tayo pupunta? Sa lolo't lola mo. Pasensya na kung hindi ko sila ipinakilala sa'yo. Galit kasi sila sa ginawa kong desisyon. Pero huwag kang mag-alala anak. Nakausap ko na sila. Susunduin nila tayo bukas na bukas rin. Magda, Albert, patawarin niyo ang anak ko. Patawarin niyo ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa pamilya niyo. Mag-iingat kayo sa biyahe niyo. Ma, kahit na madalas tayong may hindi pagkakaunawaan, palagi kayong nandyan para sa amin. Maraming salamat po. Sana wag niyo na lang sabihin kay Ipe kung saan kami pupunta. Makakaasa ka anak. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan ni Magda at ng mga magulang niya, ay sinundo nga sila ng madaling araw. Wala pang araw ng mga oras na yun. Tulog pa ang mga tao. Sinadya yun ni Magda para hindi mapahiya ang kanyang asawa.
Kahit na sa huling pagkakataon, pinrotektahan niya ang kampanya ng kanyang asawa. Nang makarating sila sa bahay ng mga magulang niya, nakatulala lang siya sa kawalan. Blanko pa ang isipan sa lahat ng nangyayari, kaya naman nagkulong siya sa kwarto at ilang araw ding hindi lumabas. Ang kanyang anak na si Albert ay naaawa sa kanyang kalagayan, kaya naman humingi na ito ng tulong sa kanyang mga lolo at lola. Isang araw ay sinubukan muli ni Albert na kausapin ang kanyang ina. Napag-alaman nito ang solusyon sa kanyang problema. Nay, gising na po ba kayo? Pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol naman sa ano yon, anak? Pwede po bang pumasok? Bukas ang pinto, anak. Nay, alam ko na po ang pwede nating gawin. Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit namumula ka? Grabe, inaapoy po kayo ng lagnat. Lolo, lola, tulong! Si nanay! Anak, ano ka ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Nay, hindi na normal to. Kailan niyo pa po ito nararamdaman ha? Bakit hindi ka man lang nagsasabi sa amin? Wala naman kasi talaga akong nararamdaman, anak eh. Parang nabubulok na po ang amoy niyo. Nay, huwag niyo naman pong pabayaan ang sarili niyo. Hindi na nakapagsalita pa si Magda. Ilang araw na siyang ganon pero hindi niya masabi sa kanyang anak. Bigla na lang siyang tinubuan ng butlig. Kalaunan ay nakaramdam siya ng panghihina ng katawan pagkatapos ay inapoy na siya ng lagnat. Napagdesisyonan ng mga ito na dalhin na muna siya sa albularyo. Ang hinala nila, kinulam ang babae. Sinundo ni Albert ang kanyang lola Celia upang magpasama sa kakilala nitong albularyo. Doon nila nalaman na unti-unti na palang kinukulam si Magda. Buisit, tama nga ang hinala ko. May sa demonyo si Marta. Alam niyo ba noong nawala kayo sa barangay kung sinong reyna siya umasta? Pakitang tao ang buisit, mangkukulam pala. Ano po ang pwede nating gawin para matigil ang kulam la? Kailangan natin makuha ang manika na ginamit niya sa nanay mo na nasa kanya. Yun lang ang tanging paraan para tuluyang mawala ang sumpa ng babaeng yon. Sasama ko, ma. Manahimik ka nga dyan. Dito ka lang sa bahay nyo. Kami na ni Albert ang bahala sa babaeng yon. Alam ko kung kailan siya lumalabas at kung kailan siya umuuwi. Maghintay ka dito hanggang bukas. Kung wala pa kami ay tumawag kayo ng pulis. Dapat mabulok sa kulungan ng letseng babaeng yon. Wala nang nagawa pa si Magda sa pinal na desisyon ng kanyang biyenan. Gustuhin niya mang kalbuhin ng babae sa ginawa nito sa kanya, hindi niya magawa. Mukhang siya pa ang mauunang makalbo sa kanilang dalawa eh. Gaya ng sinabi nito, hinintay niya sila sa bahay, ngunit umabot ng hapon na lumala na ang pakiramdam ni Magda, kaya dinala na siya ng kanyang mga magulang sa albularyo. Doon lamang nawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Nakapikit itong nakahiga sa kama na inihanda sa kanya ng albularyo. Inihanda nito ang kanyang mga gagamitin para sa orasyon. Kinakabahan ng mga taong naroon dahil baka mapahamak na ang dalawa. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng sigawan. Gustuhin man ni Magda na imulat ang kanyang mga mata, hindi niya magawa. Hinang-hina na siya eh. Narinig niya ang mga komosyon pero hanggang doon na lamang yun. Magda, umpisahan mo na ang ritual. Buisit na babaeng yon. Halos lahat pala tayo kinukulam niya. Pakibilisan po. Mukhang hindi niya tayo tatantanan. Nung paalis pa lang tayo, narinig ko nang nagwawala siya. Walang dapat na sayanging oras. Hinang-hina na si Magda. Kailangan nang matapos ang ritual bago mahuli ang lahat. Naramdaman ni Magda ang kakaibang init sa kanyang katawan na tila ba sinusunog ang kanyang mga kalamnan. Napaungol ito sa sakit. Ang boses na ni Marta ang halos kanyang naririnig. Hindi na nito kaya ang sakit at init. Gusto na niyang sumuko pero mas nangingibabaw ang sigaw ng kanyang anak. Kung mawawala siya ay wala na itong karamay sa buhay. Tinatagan niya ang kanyang loob at pilit na nilalabanan ng sakit. Ilang oras pa bago natapos ang ritual. Naging payapa na ang kanyang paligid. Wala itong naririnig na kahit na anong boses. Nakatulog na si Magda. Hindi niya sigurado kung yun na ba ang magiging huling pagtulog niya. Kumain ka na, apo. Ayokong pati ikaw ay magkasakit. Ang balita ko, nangangayayat na rin si Ipe dun sa bahay.
Kailan po ba magigising si nanay? Nagising ang diwa ni Magda sa boses ng kanyang anak at biyenan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tuluyang bumangon sa higaan. Nay! Nay! Salamat sa Diyos at gising ka na! Anong nangyari? Ilang araw ka ring tulog matapos ang ritual. Ang buong akala namin ay kinuha ka na sa amin. Ma, si Ipe. Nasa bahay. Huwag kang mag-alala sa kanya. Nakawala na siya sa sumpa ni Marta. Nasaan ang babaeng yon? Hindi na namin alam kung nasan siya. Huwag mo nang tanungin pang tungkol sa bagay na yan. Ang importante ay nakawala na tayong lahat sa kulam niya. Nay, binarang niya po si tatay. Ang lahat po ng ginagawa ni tatay dahil po yun sa pagkontrol sa kanya ni Marta. Totoong naging babae siya ni tatay nun. Hiniwalayan daw siya nito pero ayaw niyang pumayag kaya gumanti siya sa kapatid ko. Siya ang naging dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Ang sabi din sa akin ni Ipe, binigyan niya lang ng bahay at buhay ang si Marta upang tantanan tayo. Pero hindi nakinig ang bruha. Sinundan pa talaga niya dito ang asawa mo kaya nagkandaleche-leche ang lahat. Walang mapaglagyan ng galit ni Magda sa balitang kanyang narinig. Nangingibabaw ang kanyang galit kay Marta na hindi man lang niya nagantihan. Hindi rin nakawala ang kanyang asawa dahil hindi mangyayari sa kanila ang lahat ng yun kung naging tapat lamang ito sa kanya. Napagdesisyonan ni Marta na hiwalayan ang kanyang asawa ngunit hindi ito pumayag. Sinuyo siya nito ng sinuyo. Nag-usap ang dalawa ngunit hindi pa rin bukas sa kanyang puso na patawarin ang asawa. Sa kasalukuyan, doon na muna nanatili si Magda sa kanyang mga magulang habang sinusuyo pa siya ni Ipe. Iniwan ng lalaki ang politika para matuunan ng pansin ng kanyang pamilya. Doon ay unti-unting nakita ni Magda ang pagbabago ng kanyang asawa. Hindi man naging madali ang pagpapatawad pero hindi rin naging huli ang lahat para sa pagbabago. At doon na nga nagsimula ang kanilang pagbabagong buhay. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. At kayo naman po, hindi makukumpleto ito ng walang shoutout. Shoutout po kay Ira Menderico, kay Jennifer Galang, kay Lorelai Alterejos, kay Phils Valdeabella. Hello din po kay Maricel Flores Alpay, sa mga pamilya Romano, sa Alpay family, sa Arqueno family, sa pamilya Flores, sa Civiliano family, sa Zamora family, sa Dichoso family, at sa pamilya Vulanuez. Hello po sa inyong lahat at patuloy po sana kayong sumubaybay sa ating channel. Shoutout din po kay Apple Carmen, kay Arnie J. Evangelio, kay Den Snow Abilita, kay Diana Delda, kay Aluna Suda. Hello din po kay Lenny Obsena, kay Joanna Persia, kay Bernadette Prieto. Shoutout din po sa lahat ng avid and regular listeners po natin na sina Ma'am Pamela Allen, Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Milrose Demate, Ma'am Rosalina Bugayon, Ma'am Purificacion Tagiwalo, kay Sir George Ativo, sa mga staff ng Amira Handicrafts, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Ma'am Ana Vencer Francisco, kay Rubilin Eneria at sa Eneria family. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa kwento natin ngayon. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod ko pang upload at huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para rin po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.